O, pakinggan nga natin tong speech ni, for the first time, tagal-tagal hindi nagsalita ni Bongbong Marcos sa sa publiko nung nakaraang nakita natin siya nagsalita. Yung mga teacher naging tagaluto ng tunay-tuniladang pansit ngayon pakinggan natin yung bagong speech niya talasan ng inyong mga pandinig pala, talasan ng inyong mga mata. Intindihin natin yung kanyang issue yung pag-address niya ng issue ng Bayang Pilipinas. Pasok. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Nasa balitang-balita na kahapon, nakadeklara kami ng energy emergency. And dahil nakikita nga natin ang mga kaguluhan na nangyari dito sa giyera sa Middle East at ang ruta ng supply ng langis sa buong mundo ay naapektuhan. Ang Straits of Hormuz, madalas nyo nang marinig ang Straits of Hormuz. Nanto parang lasing kasi talaga ano ba? Kapag kakatapos lang ng chemotherapy, wag kasing nag-i-speech. Siyempre, manhid pa yung dila mo niyan. Nangihina ka na, speech ka pa ng speech Tapos parang lasing pag nag-i-speech, ba? Pwede mag-extra Diyos ka o kaya mag-cobra ka, yung cobra. Para pag inom mo ganun, alerto ka, hindi yung paikot-ikot, paligoy-ligoy ka, putang ina, parang nilalagay mo na naman kami sa tubibo ano pa sasabihin? At yun, kung tignan niyo sa mapa, doon dumadaan ang mga langis. Lamis. Putang ina, gago talaga. Ano na naman yan? Anong ginagawa mo? Anong lamis na naman? Ang ruta ng supply ng langis sa buong mundo ay naapektuhan. Ang Straits of Hormuz, madalas nyo nang marinig ang Straits of Hormuz. At yun, kung tignan niyo sa mapa, doon dumadaan ang mga lamis. Tanginan to. Bulol. Presidente ng Pilipinas, bulol. Putang inang yan. Vernacular na natin. Tagalog na. Hindi mo pa mabagkas ng maayos lamis. Langis. Inan to. Unggoy talaga Langis ng more or less 20% ng lahat ng world supply ng oil products dahil oil-producing countries sa mga Gulf countries. So doon dumadaan lahat. Karamihan ng dumadaan na langis sa Straits of Hormuz papunta rito sa Asia. Kaya't ang Asia, sa pagsara ng Straits of Hormuz, ang Asia ang pinakamabigat ang tama. At huwag nyo kasi lituhin. Pucha, alam nyo na nga wala ng utak yan Tunaw na yung utak niyan, kakainom ng gamot. Kayo talaga At tayo, wala tayong langis at karamihan, halos lahat ng langis ay ating ini-import. At karamihan dyan ay doon galing. Kailangan natin maghanda kung ito ay lalala pa at tatagal pa. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Dahil ang pinagmulan ng problema ay ang supply at ang presyo ng enerhiya. At yun ang kailangan naming tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared natin. Tangina, umuutot pa yung bibig. Ano yun? Saan galing yung tunog na yan, BBM, ha? Tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared natin. Ilan yan, kadiri ang puta. Ano ba naman yan? Tululaway yarn. Hinigop niya lumabas yung laway Nung nakaraan, sipon. Ngayon naman, laway. Nako. Ulitin natin baka nung na-miss lang natin. At ang presyo ng enerhiya. At yun ang kailangan naming tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared natin general. Umutot yung bibig hirap naman na kasi yung tao. Huwag nyo na masyadong pinapagod. Ikaw naman kasi pwede ka na magpahinga Sabi ko naman sa'yo, okay na Pilipinas Masyado nyo nang inagrabyado Pilipinas, okay na, uwi ka na sa Ilocos. Paalaga ka na kay Aimee, bigyan mo na kay Inday. Oo, putya ka na, tumutulo na yung sipon mo, tumutulo na yung laway mo, hinihigop-higop mo na.
Tama na, sir. Pagod ka na. Huwag ka na nag-iisip. Konti na lang yan natitira sa utak mo. Gagamitin mo pa. Baka matunaw yan. Mag-evaporate yan. Bahala ka. State of emergency, but a state of energy emergency. I'd like to stress that point, that it is the energy sector that we need to declare as an emergency sector because of the war in the Middle East. Napaikot-ikot, no? Doon puta. Kala mo grade 2 yung nagsasalita. Wala, no? Ucha, wala talaga, no? Tunaw eh. Sunog eh. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that Magago, no? State of emergency, pero wag kang magpanik. Late na masyado yung hamo. State of emergency. Tapos, wag tayong magpanik. O, nung nakaraan naman, war on drugs, pero walang namamatay. Ha? War nga eh. Paano walang mamamatay? May war ba na walang namamatay? Diyan ba sa war ng Iran at Israel, walang namatay? Marami. War nga eh. So dito naman, there is no oil crisis, there is no crisis, but we are creating a crisis management team. But there's no crisis. Ngayon naman, state of energy emergency, pero wag kayong matakot. Emergency lang ito. Hindi ito dapat katakutan. Tag-inang yan, emergency na nga eh. we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. We are doing everything that we can. Wala ka pa nagagawa eh, kahit isa eh. Wala ka pa nagawa sa lahat ng mga ipinangako mo sa bayang Pilipinas. Wala ka pa nagawa. Nagsasasabi mong gumagawa ka ng paraan. Walang paraan. Ang paraan na lang, lumayas ka na dyan. Pag wala ka na dyan, ayan, baka umalwan na buhay ng Pilipino. Pero sa tuwing ikaw yung nandiyan dyan, kinakabahan talaga kami. Baka saan mo na naman dalin tong manibela ng Pilipinas eh. Hindi na namin alam kung ano direksyon mo talaga. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Because lahat ng kaya nating, all the options that have been available to us, we are now exercising. In terms of the subsidies, fuel subsidies. Yan, puro subsidy. Doon ka lang magaling, subsidy. O, sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Ang pera ng taong bayan, ang buwis ng taong bayan, ibinibigay yan, kinukuha ng gobyerno yan para sa serbisyo, sa infrastruktura, para mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapalakas ang sektor ng edukasyon, mapalakas ang sektor ng peace and order. Doon ginagamit yung pera. Pero ang problema nga nito, kinukuha niyo yung pera, magbabalato kayo sa mga piling-piling mga tao, tapos yung pera, itatago nyo na. Pag nagtanong yung tao, saan napunta yung pera? Hindi ba inayuda namin sa inyo? Eh kung hindi sana namin inayuda sa inyo, hindi sana naging tulay na kawayan yan. O hindi ba? Dito lang nangyayari yan sa Pilipinas ha? Dito lang nangyayari sa Pilipinas na yung perang kinukuha sa taong bayan, imbis na ibalik sa taong bayan bilang serbisyo, bilang tulay, kalsada, infrastruktura, eskwelahan, simbahan, wag pala simbahan, ospital. O imbis na doon, mabilis na internet, magandang transportasyon. Imbis na doon mapunta, hindi, napupunta sa ayuda. O pagbigay nila ng ayuda, halimbawa, anong may problema tayo? Transport sector? Bigyan ng ayuda yung transport sector. Sir, papagawa pa ba natin yung EDSA para hindi na matraffic? Di na, nagbigay na tayo. Hindi na yun. May problema tayo sa agrikultura. Naku po, mahina ang produksyon natin ng bigas. Anong gagawin natin? Bigyan ng ayuda yan. Magbibigay pa ba tayo, sir, ng mga makinarya para mapalago nila yung kanilang mga ani? Wag na, nagbigay na tayong pera. Okay na yun. Ganyan ang style ng administrasyon ni Bongbong. So yun yung pinagmamalaki niya. Subsidy, ulul. Ang ina niya, subsidy na yan, ginagawa nyo lang yan. Yung state of emergency na yan, ginagawa nyo lang yan para magkaroon kayo ng kapangyarihan, para kunin yung pondo, magbalato ng konti, tapos wala na, thank you na yan. Cuts in fees in our ports, cuts in charges,
Again, the continued workings of our government to talk to other governments and to talk to even the private sector. The private sector partners have a lot to play, have a big role to play in all of this. We have done all of those things that have all those options that have been available to us. The reason that I declared an energy emergency is to provide government with more options should the need arise. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso. I'm sorry, I'm looking at the wrong page. Tangin na patay. Nakikipag-ugnayan sa Kongreso, sabay hindi pala, mali pala yung binabasa ko. Ay, nako. Alam nyo, it is painful to watch, mga bossing, na we have a president like this. You know, this update, 38 minutes to. And when I watched it, it was the longest 38 minutes of my life. The longest at pinakawalang kwentang 38 minutes na sinayang ko sa buong buhay ko. Yung pinanood ko yung speech nito kanina, paikot-ikot, paligoy-ligoy. Nagkukwento siya na wala namang interesado. Ikukwento niya yung tungkol sa Strait of Hormuz. Alam naman na ng tao yun eh. Alam naman na ng tao yun, pero ikukwento niya pa yun. Hindi na lang siya dumirekto dun sa punto ng Bakit siya? Ang dami niya pang sinasabi. Sasabihin lang naman niya ano yung state of energy emergency. Ayun na, kung ano-ano pa, humigup-higup pa. Pati lamis na damay. Buti wala nagluto ng pansit dyan ngayon. Pero ipapakita ko lang tong na to, mga boss. Papakita ko lang to. Ito ang nangyari sa Bayang Pilipinas. Tingnan ninyo, Asian Diesel Price Tracker. March 2026 update comparing the prices from Philippine peso January 2026 versus today. Tingnan ninyo. Philippines, Laos, Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, India, Japan, and South Korea. Tingnan nyo yung sa Pilipinas. From 54 pesos, napunta sa 129. 97% ang itinaas. Niloloko tayo ng gobyerno. Bakit? Parehas lang naman ang krisis na nararanasan ng mga Southeast Asian countries. Pero bakit ang Laos na 52 pesos yung kanilang langis, tumaas lang ng 33% at 69 pesos? Bakit ang Thailand, 48 sa kanila, tumaas lang ng 30 pesos o 20 plus pesos, 46%. Sa Vietnam, tumaas lang ng 35%. From 42, 57. Si Cambodia, from 85. Mahal kay Cambodia. From 85, naging 98 lang. Kay Singapore, mahal talaga ang Singapore kasi ang taas ng tax dyan eh. Kaya ang presyo ng gasolina sa kanila, 110. Naging 142. Pero 29% lang ang tinaas. Malaysia, grabe, 28. May sarili naman sila sigurong masarili silang kuhanan ng langis. Pero ang tinaas lang nila, 45%. Indonesia, ang itinaas, 5 piso lang. Ang India, ang itinaas naman, 20 pesos lang. Si Japan, ang tinaas, 20 pesos lang din, 20 plus pesos, 38%. Si South Korea, ang itinaas, 30 pesos lang at 34%. Magtataka ka, bakit ang Pilipinas nagtaas ng 97%? Ibig sabihin, ginagago tayo. Ibig sabihin, tinatarantado tayo. Hindi naman talaga dapat magtaas, pero bakit sinobra nila yung taas? Kaya nila sinobrahan yung taas para magkaroon ng krisis, para magkagulo sa Pilipinas, magkaroon sila ng paraan para i-activate yung special powers, tapos, boom, ayuda. Kunin yung pera, ayuda. Hanapan natin sila ngayon ng serbisyo, hanapan natin sila ngayon ng proyekto. Asan na yung proyekto? Wala, naibigay natin sa ayuda. Sila ang nag-create nito. Yan yung kine-question ni Marcoleta. Papaanong wala tayong krisis pero tumaas? Papaanong meron tayong buffer ng 45 days pero tumaas ng 97% yung yung gasolina natin dito? Bakit sa ibang bansa hindi naman ganyan?
Ayan o, patunay o. O dito lang sa atin o, 54 pesos, naging 129 pesos. 97% yung itinaas. March 22, 2026 yan ha. Ano na ngayon? March 26 na. March 25 na. So ganito tayo tinatarantado ng mga nasa gobyerno. Yan yung nahuli ni Marcoleta na, oh, shit. Bakit tumaas tayo ng ganito? Mayroon pa tayong stock Nabili pa natin yung stock na ginagamit natin ngayon. Nabili pa natin yan ng mura. Bakit itinaas nyo? Pucha, oportunidad yun sa kanila. Kumita na sila. Nakapag pa sila, state of emergency pa sila. Meron pa silang meron pa silang special powers. Pucha, yan. Sabi ko sa inyo, kumikitang kabuhayan, palakpakan. Tayo lang ang tumaas. Naintindihan natin na sa gera dyan, tumaas. Pero tayo lang ang tumaas ng halos 100%. Actually ngayon, more than 100% na yung itinaas natin. Kumpara sa mga kapitbahay natin, Laos, mas mayaman tayo dyan. Laos na nga yan eh. Pati ba naman Cambodia? Di ba? Mas mababa pa yung itinaas ng Cambodia at 15%. Tayo 97%. Di kayo nagugulat niyan? Itong krisis na naranasan natin ngayon dito sa Pilipinas, kung dito ka magbabase, gawa-gawa lang nila yan. Yes, ginamit nila yung krisis doon sa ibayong dagat para palabasin na na delikado tayo. O tinaas nila yung presyo dito para magkagulo yung tao. Tapos, ayan na nga. Ayuda. Special powers. Tinanong sila kailan nyo gagamitin special powers? Di namin alam. Kung talagang may state of emergency, dapat may plano ka na kung saan mo gagamitin yung special powers na yun. Bakit hindi mo pa alam? At saka tingnan mo naglagay lang sila ng state of energy emergency sa energy lang. Sa energy lang. Kasi yun yung tinatrabaho nila ngayon. Tingnan mo yan. Di ba sabi ni Marcoleta, hindi naman tayo kumukuha doon sa Strait of Hormuz merong dyan sa Singapore na nakadaong lang dyan ng mga tanker na pwede tayong bumili at kumuha ng mas mura. Bakit hindi tayo kumukuha? O nalaman ni Marcoleta na hindi po kumukuha din tayo doon. Kumukuha tayo doon. Ba't ganito ganyan kataas? Ba't naging ganito kataas yung natin? Yung 100% yung itinaas ng gasolina? Ba't ganun? Doon sila nahuli kahapon. Yun yung kaya ko nga in-upload yun para makita ninyo dapat pinanood nyo yun, yung pagbatikos ni Marcoleta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw.
Sa harap